Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Christian Rica Blanca, Ryzen Pangkoga, Jason Garcia, User, Dan Alba, Michael Kane Perez, Christian Artiaga, Mysterious, Ems, Alvin Mark Alberca, Grace Lepesana, at kay Defume Mendoza. Salamat sa suporta mga Lods. Sa pag-uumpisa ng ating karugtong na kabanata ay nagpunta na ang ating bida sa Siong City, kung saan andin din si Long sa lugar, para humanap ng ebidensya sa kanyang nakababatang kapatid, at habang sa paglalakbay ng ating bida, ay pumasok muna ito sa tore ng pagsubok para kalabanin ang ika-300 na palapag na mga halimaw, at habang kinakalaban ito ng ating bida ay nagbibigay ito ng isang kondisyon, dahil pinapabigat nito ang kanyang katawan ng 20% na bigat, bagamat madali peren itong natatalo ng ating bida, at natapos kaagad nito ang ika-300 na palapag ng tore ng pagsubok, at binati ito ni Tata dahil sa loob ng 2 araw ay nakarating na agad ito sa ika-300 na palapag, at tinanong ni Tata ang ating bida kung ipagpapatuloy pa ba ng ating bida ang susunod na palapag, dahil batid nito na may negatibong estado peren ang ibibigay ng kasunod na palapag, kaya binalaan ito ni Tata, at sagot na sinabi ng ating bida na medyo nahihirapan siya sa negatibong estadong binibigay ng bawat palapag gayong hindi nito inakala na ganito ito kahirap. At sabay napaisip ang ating bida kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pag-akyat sa susunod na palapag, at napagtanto nito na masyado pang maaga kaya gusto muna nitong alamin at tukuyin kung anong negatibong estado ang napapaloob sa kasunod na palapag. Kaya nagtungo na ang ating bida sa pagpasok nito sa kasunod na palapag ay napansin ng ating bida na ang kasunod na palapag ay may 2 na itong binigay na negatibong epekto. Ang una dito ay ang dagdag na pagbigat ng kanyang katawan ng higit 20% at ang pangalawang ay ang pagbabawal din sa paggamit ng kanyang abilidad. Nagulat ang ating bida gayong pinagbabawalan nito na gamitin ang kanyang abilidad, at maya-maya pa ay dumating na ang halimaw na kalaban nito. Sa pagdating ng halimaw ay napagtanto ng ating bida na kailangan niya lang gamitan ito ng pisikal na lakas, at sumigaw ang halimaw. Sa pagsigaw ng halimaw ay naging interesado ang ating bida gayong kailangan niya lang itong gamitan ng kanyang pisikal na lakas para ito'y talunin. At lumusab na ang ating bida. Sa paglusob ng ating bida ay sinuntok niya ang halimaw at tumama ang kanyang suntok, ngunit parang hindi ito napinsalaan. At gumanti ito sa ating bida. Sa pagganti nito ay nabitak ang mga bato sa pinakawalan nitong atake at tumama ang suntok nito sa ating bida, at nagawa ng ating bida na salagin ang pinakawalan nitong atake. Sa pagkakasalag ng ating bida ay napagtanto nito na naging mahina ang kanyang mga atake sa kadahilanang nabawasan ang kanyang lakas dahil sa negatibong epekto na dinadagdag sa kanyang bigat na 20%. At sabay papakawalan na naman ng isang atake ang kalaban at iniwasan ito ng ating bida at umatras ito. Sa pag-atras ng ating bida ay tinanong ito ni Tata kung gusto ba nitong umalis sa kadahilanang batid nito na ito'y nahihirapan at dagdag na sinabi nito na kalabanan niya na lang ulit ito pag ito'y handa na, at tugon na sinabi ng ating bida na totoong pahirap ng pahirap ang mga pagsubok ngunit baliwala lang ito sa kanya gayong alam nito na ito'y kaya niya. At sabay lumusab na ang halimaw. Sa paglusob nito ay ginamit na din ng ating bida ang kanyang 50% ng kanyang lakas at sa paggamit niya ng kalahati ng kanyang lakas ay nabutas ang katawan ng halimaw. Nabigla si Tata sa kanyang nasaksihan gayong hindi pa pala nilalabas ng ating bida ang kanyang totoong lakas, at dagdag pa na sinabi nito na baka mawawala na siya ng trabaho pag ito'y natapos agad ng ating bida sa kadahilanang tinapos lang nito ang kalaban ng 25 segundo. At lumabas na ang ating bida sa tore ng pagsubok. Sa paglabas ng ating bida ay tinanong ito ni Siake kung natapos na ba ito sa pagpasok sa tore ng pagsubok at tugon na sinabi ng ating bida na bakit hindi pa ito natutulog, at sagot na sinabi ni Sia na may importante pa itong ginagawa. Tinanong ito ng ating bida kung ano ang mga iyon, at itinuro ni Siake ang mapa, at sinabi nito na sa loob ng 2 araw ng kanilang paglalakbay ay malapit na pala silang makarating sa Siong City at hindi niya alam ang sitwasyon kaya gusto nitong magplano para ito'y handa. At sinabi ng ating bida na titignan niya muna ang sitwasyon ng lugar, kaya maaari na itong matulog, at sabay napatanong si Siake kung mag-isa lang ba itong aalis, at gustong sumama ni Siake, ngunit sagot na sinabi ng ating bida na kaya niya nang mag-isa. Manatili na lang ito para maprotektahan nito si Anya, dahil babalik din naman ito kaagad. At sa pag-alis ng ating bida ay sa isip-isip nito na hindi pa nito kilala ang totoong organisasyon ni Long kaya gusto niya itong makita, at para ito'y malaman niya.
At dagdag pa na sinabi ng ating bida na aabot ito sa 10 minuto bago ito makarating gamit ang kanyang shadow break, at maya-maya pa ay nakarating na ang ating bida. Sa pagdating nito ay nagtaka ito gayong isang bar ang binigay nito na address na kanilang tagpuan, at sa loob ng bar ay sinabihan ni Long ang kasamahan niya na gusto niya ng alak, sa kadahilan ng hindi alak ang ibinigay nito, at sabay sinabi ng babae na tumigil ito sa pag-inom ng alak gayong may mga misyon pa silang gagawin, at dapat itong masanay na ganito ang kanyang iinuman, at sagot na sinabi ni Long na hindi siya umiinom ng mga pambatang inumin. At maya-maya pa ay napatingin ito gayong naramdaman nito ang presensya ng ating bida, at sinabihan niya ang kasama niyang babae na maghanda ito ng isang baso gayong may bisita sila, at pumasok na ang ating bida. Sa pagpasok nito ay tinawag kaagad ito ni Long, at sinabi na hindi nito inaakala na magkikita agad sila, at tinanong ni Long ang ating bida kung ano ang gusto nitong inumin. At sagot na tugon ng ating bida na gusto niya ng isang basong tubig lamang, at kumuha na ng tubig ang isang babae. At maya-maya pa ay tinanong ng ating bida si Long kung siya ba ang may-ari ng bar na ito, at saan ang dalawa nitong kasama. At tugon na sinabi ni Long na umalis ang mga kasama nito gayong ito'y naghahanda sa susunod nila na misyon, at ang tungkol sa bar na ito ay noong nagsimula ang sakuna, ay nagsialisan na ang buong tao kaya naisip niyang gawin nila itong tambayan pag wala silang mga misyon at dito magpahinga. At dagdag na sinabi ni Long sa ating bida na tungkol sa kanyang nakababatang kapatid ay wala pa siyang ebidensya na nakakalap, at sagot na sinabi ng ating bida na kaya siya pumunta rito gayong may ipapakita itong isang larawan, at sinabi ng ating bida na ito ang taong kumuha sa kanyang kapatid, at medyo malabo ang larawan, ngunit baka namumukhaan nila ito. At napatingin na nag-iisip ang babae sa larawan na kanyang nakita, at napansin iyon ng ating bida kaya tinanong niya ito, at sagot na sinabi nito na ito na ang kanyang tubig na hinihingi. At sinabi ni Long na parang pamilyar ang mukha ng larawan na ibinigay nito, at nagulat ang ating bida sa sinabi ni Long, na nakita niya ito, at tinanong ng ating bida kung saan niya ito nakita. At sinabi ni Long na huminahon muna ito, gayong kailangan muna nitong alalahanin at alamin kung tama ang kanyang hinala, sa kadahilan ng malabo ang larawan kaya baka mali ang tao na kanyang maituro, at dagdag na pa sinabi ni Long na kailangan niya munang tukuyin at tanungin ang taong nasa larawan, pero may mga misyon pa ito na dapat gawin, at kailangan nila ng tulong ng ating bida dahil sa hindi nito pwedeng itigil ang kanilang misyon. At sagot na sinabi ng ating bida na naiintindihan niya ito at handa siyang tumulong sa maaaring magiging misyon nito, at ang tungkol sa kanyang kapatid ay sinabi ng ating bida na iiwanan niya na kay Long ang pag-aasikaso rito. At sabay sinabi ni Long na cheers ngunit napagtanto nito na isang normal lang na inumin ang kanilang iniinom kaya inutusan nito ang kanyang kasamahang babae na magdala ito ng alak, ngunit tugon na sabi nito na bawal silang mag-inom gayong malapit na ang kanilang misyon. At makalipas ang ilang sandali ay natapos na ito sa pag-uusap at binigyan ang ating bida ng isang mapa kung saan magaganap ang kanilang misyon, at napagtanto ng ating bida na hindi ito kalayuan, at nabanggit dito na kailangan nilang imbestigahan ang organisasyon ng disaster o yung mga nakabalabal na naging kalaban nila sa ruins, kaya nagtaka ang ating bida tungkol rito at dahil sa limitado lang ang kanyang oras sapagkat ang kanilang misyon na gagawin ay sa umaga ito magaganap. Sa kabilang banda naman sinabi ng babaeng kasama nito na parang namumukhaan nito ang larawan na pinakita ng ating bida, at tugon na sinabi ni Long kung bakit siya nagsisinungaling sa ating bida sa kadahilan ng pag nalaman ng ating bida ang tungkol rito ay maaaring pumunta ito sa kanilang himpilan at patayin niya ang mga ito, kaya hindi niya muna sinabi ang tungkol rito, at pag nangyari na lumusab ang ating bida sa himpilan ay baka ito ang maging katapusan niya, pero hindi niya matukoy kung talagang ang Skynet ang may dahilan dahil sa malabo ang larawan na binigay ng ating bida, kaya gusto niya muna itong kumpirmahin kaya kailangan niyang puntahan ito ngayon at pag nakumpirma niya ito ay tsaka ito gagawa ng susunod na plano, at sumakit ang ulo ni Long sa kadahilan ng bakit siya nalagay sa ganitong sitwasyon. At sa kabilang eksena naman kung saan ang ating bida, ito ay nag-iisip tungkol sa organisasyon ng disaster, at nagbabalak ang ating bida na puntahan ang lokasyon ng mga disaster. At sa kabilang banda naman naalala ni Long ang nakaraan nitong buhay noong ito ay bata pa, at may kausap ang isang lalaki sa kanyang telepono at sinabi nito na hindi ito libre sa ngayon sa kadahilan ng kailangan pa nitong magmadali gayong may pupuntahan itong importante, at sa eskinita kung saan sila Ming at si Heitao at ang kasama nitong mataba, sila ay mga palaboy sa kalsada, at ang batang babae na si Heitao ay nagugutom na,
kaya naghahanap si Ming ng makakain, at sa paghahanap nito ay nakakita ito ng kalahating hiwa ng tinapay, at balak niya itong hatiin para paghatian nila, at biglang dumating si Long at sinabihan niya ang mga ito na bitawan nila ang bagay na kanilang kinuha, at nagulat ang mga ito at sabay sinabi ni Ming na sila ang unang nakakita nito sa basurahan. At tugon na sinabi ni Long na nagkakamali ito ng pagkakaintindi, at pinaliwanag ni Long na kung gusto bang sumama ng mga ito, sa kadahilan ng pagsumama sila ay hindi na ito magugutom pa, at maya-maya pa ay sumama sila kay Long sa pagsama nila ay pinaliwanag ni Long ang kanilang gagawin. At sagot na sinabi ni Ming na ang tinutukoy ni Long ay ang pagnanakaw ng mga pagkain, at pinaliwanag ni Long na hindi iyon pagnanakaw kundi manghihiram sila ng pagkain, habang sila ay nasa ganitong sitwasyon, at pag nakaahon na sila sa kahirapan ay babayaran din nila ito. At sinabihan niyon si Long na kung kailangan ba nilang dalhin ang mga ito at isama, dahil hindi nito alam kung matutulungan nila ang mga ito. At sagot na sinabi ni Long na pare-parehas lang sila ng sitwasyon, at mas nakakabuti kung magsasama-sama sila, at naniniwala ito kay Yun sa pagiging leader nito. At sagot na sinabi ni Yun na hindi siya isang maharlikang tao na tulad ng inaakala nito, ang gusto lang nito ay yung hindi natutulog sa isang kalsada at doon nagkakakilala ang mga ito, at sa kabilang banda naman kung saan ang himpilan ng Skynet, ay nagtungo si Long dito. Napabuntong hininga ito gayong bumabalik sa kanya ang mga nakalipas at parang senyales ito ng kanyang pagtanda. At dagdag pa nito na ang isa sa misyon ni Xiao Yun ay ang paghahanap sa isang S-rank, at napakamot si Long sa kadahilanang baka isa ang kapatid ng ating bida sa mga listahan nito na hinahanap ni Xiao Yun. At sa kanyang pagtungo ay sa isip-isip nito na huwag niya muna itong iisipin gayong pupuntahan niya na lang ito para tanungin at malamang ay nasa opisina niya ito ngayon, at nakarating na si Long sa opisina nito at ito'y kumatok, at sa pagkatok nito, ito ay pumasok na, at hindi nga siya nagkamali nang inakala gayong nakita niya ito, at ito'y nagtatrabaho pa din. At tinanong niyon si Long kung bakit ito nandito gayong may misyon ito, at bakit hindi pa ito umaalis. At sinabi ni Long na wag itong maging strekto gayong pumunta siya dito para ito'y makita niya, ang matalik niyang kaibigan. At sagot nito na galit na wag itong magsasalita ng ganyan, sabihin na nito ang totoo nitong pakay, kung may gusto itong sabihin. At sinabi ni Long na talagang kilala na nito ang kanyang ugali gayong nalaman kaagad nito na may kailangan ito, at sinabi ni Long na pumunta siya rito gayong gusto nitong makita ang listahan ng kanyang misyon, at sagot na sinabi ni Xiao Yun na kung nagbago na ba ang isip nito, at pumunta ito rito para siya ay tulungan, at dagdag na sinabi ni Long na maganda din ang misyon na kanilang ginawa, iyong tungkol sa headquarters. Ngunit kung papayag si Long na tanggapin ang alok nitong sumali sa Skynet ay nag-aalala ito sa kanyang mga kasamahan kung ano ang mangyayari sa mga ito, gayong siya lang ang inaasahan ng mga ito. At sabay inabot na niyon ang mga listahan ng kanyang misyon at sinabi niyon na pinuprotektahan niya ang mga ito sa napakahabang panahon, kaya sobra na ang kanyang pagprotekte sa mga ito gayong ang sobra ay nakakasama, at sinabi ni Long na iintindihan niya, pero kailangan niya munang mag-isip. At sa pagkakuha ni Long sa mga listahan ng misyon nito ay hinanap kaagad nito ang pangalan ng kapatid ng ating bida, at sa paghahanap nito ay nakita nito ang pangalan ni Anya, at isa din pala ito sa kanyang misyon. Nagulat si Yung sa kanyang nakita, at napatanong si Xiao Yun dahil sa nakita nito ang reaksyon ni Long, at sabay inabot na ni Long ang listahan ng kanyang misyon at sinabi nito na okay lang ito. At sa isip-isip ni Long na napanatag ito gayong hindi nito nakita ang pangalan ni Xin Yu na kapatid ng ating bida, at nagkamali lang ang ating bida sa pag-akala nito, at maya-maya pa ay tumayo na si Xiao Yun, at sinabi na may gagawin pa siya, kaya pag-isipan nito ang kanyang inaalok, at nagtaka si Long at napatanong sa sinabi nito gayong may kailangan pa siyang gawin sa ganitong oras. At sagot na sinabi ni Xiao Yun na dahil sa may inuutos ang nakakataas sa kanya tungkol sa mga S-rank at may siyam na siya na nakuha na S-rank ngunit may isa na wala sa kanilang listahan, at nagulat si Long sa kanyang narinig na may isang S-rank na wala sa kanyang listahan at sabay sinabi din ni Xiao Yun na ang kanilang pinuno ay nag-utos na ito'y suriin, kaya nasa loob ito ng kanilang himpilan, at sinabi ni Xiao Yun na siya'y aalis na, kaya umalis na rin ito, gayong para lang sa mga membro ang himpilang ito. At sa pagkagulat ni Long ay naghinala ito na baka ang tinutukoy nito ay ang kapatid ng ating bida. At sa kabilang banda naman kung saan ang ating bida, natunton na nito ang lokasyon ng organisasyon ng mga disaster at tinitignan nito kung gaano ito kalayo, at natansya nito na aabutin siya ng 30 minuto bago makabalik,
gamit ang kanyang shadow break at kung tatakbo naman ito ay aabot ng isang araw. At sa isip-isip nito habang sinusuri ang lokasyon ng disaster ay sinabi nito na sana ay makakuha siya ng impormasyon tungkol sa organisasyon nito. At sa kanyang paglalakad ay sinabi din ng ating bida na sana matapos siya agad dito gayong kailangan pa niyang magpakita kay Long bukas na bukas. At napatingin ang ating bida sa kadahilan ng meron itong nakita. At pinuntahan ito ng ating bida at ito pala ay ang mga zombies. At napagtanto ng ating bida na nanguhuli pa rin ito ng mga zombies, at napatanong ito kung ano ang mga layunin nito kung bakit nila ito hinuhuli at sa anong kadahilanan, at hindi malaman ng ating bida kung ano ang gagawin nila sa mga nahuli nilang zombies, kung ito ba'y gagamitin nila para maparami ang kanilang hukbo, kaya nagtataka ang ating bida. At pinalabas na ng ating bida ang kanyang kapangyarihan dahil balak nitong tapusin ang mga zombies na nakatali. Ngunit may native-type zombie na biglang lumabas sa harap nito, at nagulat ang ating bida sa kanyang nakita gayong hinarangan nito ang kanyang atakeng ginawa, at sinabi ng ating bida na akala niya na magiging madali lang ang pagtapos nito sa mga zombies, ngunit may dumating na kalaban na hindi nito inaasahan. At sabay tinanong ng native-type zombie ang ating bida, kung sino ito at bakit ito nandito ng mag-isa. Ito ay isang D-rank native-type zombie. Ang kakayahan nito ay ang pagbibigay ng isang buff sa kanyang kakampi at kaya niya itong palakasin palalo. Ngunit kung mapasobra ang ibinigay nito na lakas ay tatamlay ito, at ang isa nitong zombie na nakagapos ang kadena sa katawan nito ay ang kanyang alagad, at ang kakayahan nito ay kaya nitong mag-evolve habang kinukonsumo nito ang lakas ng kanyang amo. At dagdag na sinabi ng native-type zombie na may nararamdaman siyang kakaiba sa katawan ng ating bida dahil sa naramdaman nito ang aura ng kanyang kasama. At sabay nilabas ng ating bida ang kanyang apoy na kapangyarihan at sinabi ng ating bida na ganun din ang mangyayari sa kanya. At makalipas ang ilang sandali ay inutusan na ng native-type zombie ang kanyang alagad na lusubin na nito ang ating bida, dahil balak alamin ng native zombie kung may kakayahan ba ang ating bida na patunayan ang sinabi nito, at sa paglusob ng halimaw ay sabay lumusab na din ang ating bida. Sa kabilang banda naman kung saan si Long, ay pumasok ito sa isang lugar kung saan nakakulong si Zinyu, at sa kanyang paghahanap ay nakita na nito si Zinyu, napalingon si Zinyu dahil binanggit ni Long ang pangalan nito, at tinanong ulit ni Long kung ito ba si Zinyu. At dito na magtatapos ang ating kabanata mga Lodi, abangan ulit ang kasunod nating mga kabanata, at ang pagkikita ng ating bida at ang kanyang kapatid. Pa-like and subscribe mga Lodi. More thanks!